Alam niyo po ba na ang Philippine Peso coins ay may mahaba at makulay na kasaysayan bago pa man dumating ang modernong pera natin ngayon? Mula po sa mga pre-Hispanic gold beds at copper coins hanggang sa mga commemorative coins at saka new generation coins, marami na ang nagbago sa anyo at disenyo ng barya ng Pilipinas. Kaya sa video na ito ay tatalakayin po natin ang kasaysayan, evolution at mga importanteng coin series dito sa ating bansa. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang pinagmulan ng Philippine Peso. Ayan, or ang history. Ang Philippine Peso ay hango po sa Spanish dollar or pieces of 8 na dinala ng mga Manila galleons mula ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Ayan, 16th to 19th na century. Ang parehong Spanish peso ang naging base, or basihan ng iba't ibang currency sa Latin America, pati na rin ng US dollar, Hong Kong dollar, Chinese yuan at saka Japanese yen. Dito sa Pilipinas, ginamit po ang salapi mula sa India at Indonesia bago dumating ang mga Espanyol. Kaya mayroon na tayong pre-Hispanic gold coins at saka piloncitos at gold barter rings. Ngayon ay paano po nagsimula ang coins sa panahon ng mga Espanyol? Noong panahon po ng mga Espanyol, ipinakilala ang silver peso na may halaga na 8 reals. Yan, reals. Mayroon ding gold na onzas or 8 escudo coins hanggang 1857. Yan, hanggang sumapit po ang taong 1857, wala pang sariling mint ang Pilipinas. Kaya ang mga coins ay galing po sa Espanya, China at mga karatig bansa. Ang Manila Mint ang nag-umpisang gumawa ng coins sa local. Yan, sa local para tugunan ang kakulangan ng small gold at saka silver coins sa market. Ngayon ay paano po nagbago ang coins sa ilalim ng Amerika? Yan, sa Amerika naman po tayo. Mula po 1903 hanggang 1945, ang Amerika po ay nag-mint ng mga Philippine coins. May iba't ibang denominations tulad po ng half centavo, 1 centavo, 5, 10, 20, 50 centavos at saka 1 peso. Mayroon ding bronze, copper, nickel at saka silver ang mga materyales, depende po sa coin. Nakalagay po sa coins ang imahe ng Filipino na tao na nagtatrabaho sa ilalim po ng bulkan. At ito po ay simbolo ng pagsisikap ng mga Pilipino at ang figure or imahe ni Liberty para ipakita ang Amerika sa pagtatag ng mas maayos na Pilipinas. Ngayon ay ano naman ang special case ng Cullion Leaper Colony coins? Yan, ang Cullion Leaper. Yan, noong taong 1906, itinatagpo ang Cullion Leaper Colony sa Palawan at gumawa po ng sariling currency. Dahil maling akala noon na nakakahawa ang leprosy sa pamamagitan po ng pera. Ang mga coins na ito ay aluminum at saka copper nickel at ginamit lamang ng mga leaper inmates. Hindi po pinahintulutan ang non-leapers na gumamit nito. Kahit na itinigil na ang segregation, ang mga coins na ito ay pinahahalagahan ng mga coin collectors. Ano naman po ang nangyari sa coins pagkatapos ng kalayaan? Yan, pagkatapos po ng independence noong taong 1946, naglabas lamang ng limitadong commemorative coins noong 1947. Halimbawa po, ang 50 centavos at saka 1 peso na may larawan ni General Douglas MacArthur. Ayan, nakikita po natin dito. Sumunod po ang English series, Filipino series at saka ang Flora and Fauna series na nagpapakita po ng mga bayani, halaman at hayop ng Pilipinas.
Noong 1975, nagkaroon po ang bagong lipunan series bilang commemorative sa martial law ni Marcos. Ano naman ang New Generation Currency or NGC coins? Ayan. Noong taong 2017 ay inilaunch po ng BSP ang tinatawag pong New Generation Currency Series para sa modern circulation. Ang 5 peso coin ang kauna-unahang inilabas bilang tribute kay Andres Bonifacio at sinundan ng iba pang denominations na 1, 5, 25 sentimo. At meron ding 1 piso at saka 10 piso. Noong 2019, idinagdag po ang 20 piso coin para palitan ang banknote at mas tumagal sa circulation ng 10 to 15 years. Yan, ano po ang mga dapat nating matutunan mula sa kasaysayan ng ating mga Philippine coins dito? Una, ang coins po ng Pilipinas ay hindi lamang pang araw-araw na pera, kundi bahagi rin ng ating kultura at kasaysayan. Pangalawa, bawat series at saka commemorative coin ay may kwento. Mula po sa mga bayani, papal visits, martial law, hanggang sa modernong designs ng NGC coins. At pangatlo, ang kaalaman po sa coin history or kasaysayan ng ating mga barya ay mahalaga para sa coin collectors at sa lahat po ng gustong maunawaan ang evolution ng ating pera. Kaya sa akin pong sariling opinyon, ang Philippine coins ay hindi lamang po simpleng pera. Ito po ay simbolo ng ating kasaysayan at identity natin bilang bansa. Sa bawat coin na hawak po natin, dala nito ang kwento ng ating mga bayani, kultura at mga pangyayaring humubog sa ating lipunan. Ang New Generation coins naman ay nagpapaalala na habang tumatagal, kailangan natin ang modern at ligtas na pera para po sa ating pang-araw-araw na buhay. At yan po ang kwento ng Philippine peso coins mula po sa pre-Hispanic hanggang sa New Generation currency. Sana ay mas na-appreciate po ninyo ngayon ang barya na hawak ninyo sa inyong mga bulsa. Marami pong salamat sa panunood. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa pera at kasaysayan ng Pilipinas.